Even when we don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Oh, yes, Jesus. Yes, Lord God. Yes. Yes, Lord God. Hallelujah. Kahit hindi ka namin nararamdaman, Panginoon, parang hindi ka namin nararamdaman, Panginoon, hindi kami hinto ng pagkilos sa buhay namin. Never stop working, O God. And hindi kami hinto na magpuri at tumawag sa iyo, Panginoon. Whatever, hallelujah, circumstances we have, Panginoon. Tunay na, Panginoon, patuloy kami magpupuri sa iyo. Patuloy kami sasamba sa iyo. Patuloy kami dadakila, Panginoon, O Lord God. Ama, maraming salamat, Panginoon. Hallelujah. Alam po namin, Panginoon, hallelujah, na hindi ka humihinto. Bagamat hindi namin, parang hindi namin nakikita o hindi namin nararamdaman. Subalit hindi ka humihinto ng pagkilos at paggalaw mo sa buhay namin. Oh, Rabashika Lalako Rabashyate. Oh, Rabashika Lalako Rabasade, Tika Lalako Rabashyate. Yes, O Lord. Promise me, light in the darkness, my God, that is who you are. Amen, hallelujah.
Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Even when we don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. See you working, you never stop working. You never stop working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when we don't see it, you're working. Even when I don't see it, you're working. You never stop working. You never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I don't feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Hallelujah! Amen! Hallelujah! Amen! Hallelujah! Dipping ko sa bawat isa. And ay po ay magano na lang. Amen. Sabihin mo sa iyong kaharap, katabi, katalikod, ako'y nagkagala kapag kayo naririnig. Amen. And good evening po sa bawat isa. Makakaupo na po tayo. Amen. Hallelujah. Tingnan nyo. Kahit wala yung drummer,
Ito last, Kuya Ruhel. Tuloy yung worship kay Lord. Amen, di ba? Hallelujah. Alam nyo, kahit nga sa isang lugar or minsan nga, ando na lang ako sa likod ng bahay namin doon sa meron kasi kami kubo doon sa Balite. Grabe, kahit nag-iisa lang ako talagang napupuspos ako Grabe talaga. Ang sarap magpuri kay Lord. Sino yung nabe-bless pagka tayo worship? Iba. Parang ano yung lakas mo ng isang linggo, binabalik ng Panginoon. Iba yung kalakasan yung binabalik ng Panginoon sa atin. Amen. And hindi ko na po tatagalin. Hallelujah. Magpalakpakan po natin. Hindi ko alam kung galing bansa ito. Hallelujah. Lagi po natin. And pakiyawin na rin niya. Kasi sa kanya na lahat, pati sa offering. Amen. Tawagin po natin si Sister Susan. Amen. Palakpak po kay Lord. Ganyan na lang mapalakpak kay Lord. Hindi tayo papalakpak sa kanya. Kay Lord tayo po ang palakpak. Hallelujah. Welcome po sa sarili ko. First timer ko po ngayong after ng COVID ng Tago po. So, i-welcome ko po yung sarili ko. Yan, good evening po sa inyong lahat. Ako po si Sister Susan, ang inyong servant of God. Yan. Magbigay lang po ako ng konting intro sa buhay ko. Sino po rito yung may anak na babae? Bago po tayo magsimula. Sino may anak na babae? Yan. Ano po ang tawag niyo sa anak niyo? May ano ba? May bansa ba? Ate lang. Yung iba, may mga katulad ng anak kong babae, meron akong special name sa kanya na kami lang dalawa yung nakakaalam kung bakit yun ang tawag ko sa kanya. At kapag ako ay medyo naiirita, tinatawag ko siya ng buong pangalan. Pag buong pangalan yung tawag ko, halimbawa, ako ay Alexandra N. Abirin. Ibig sabihin, medyo irritated na ako. O kaya yung anak ko, Hoy, Sid Alexis N. Abirin. Ibig sabihin, mag-pay attention ka kasi meron akong sinasabi. So ako po, ang tawag sa akin ng nanay ko ay anak. Tinatawag niya ako laging anak. At siyempre, dahil magulang siya, ano ang tawag niya sa akin? Pero yung nanay ko po kasi meron siyang step. Naka-live po ba? Naka-live. So, babaguhin ko pala yung introduction. Baka mapalunod. Sige, hindi na ako babagit na yun. Meron kasing nung bata kasi ako, hindi ako well-loved ng mga kamag-anak. So in short, talagang may mga tawag sila sa akin na mayabang, pasikat, maarte. So minsan naririnig ko pag dumadaan ako sa harapan nila, ayan na si mayabang. Yeah. O kaya pagdaan ko, ayan na si pasikat. And later on, I realized na kaya pala nila ako tinatawag na mayabang or pasikat kasi lagi akong nasasama sa honor student. And hindi ko naman siya sinasadya kasi ang sabi lagi ng nanay ko, mag-aaral ka anak mabuti. Kasi yung education lang, edukasyon lang yung may papamana ko sa'yo. Yun yung lagi sinasabi sa akin ng nanay ko. Mag-aaral ka anak mabuti.
So ako, just to please my parents, talaga nag-aaral ako mabuti. And yun nga, nasasama ako sa mga honor mga top na ganyan. Dati nasa top 1 ako lagi. Later on, nung na-realize ko na kaya pala ako tinatawag na mayabang at pasikat dahil lagi akong honor, naglaylo ako. Hindi na ako nakikipag-compete sa mga kaklasmate ko. Hinahayaan ko sila na sila yung first, second. Pero nasasama pa rin ako kasi, yun nga, siguro, binigyan ako ni Lord ng angking talino. Yan. Hindi ko po alam paano connection sa lesson ko, pero sana hindi nakalay. Okay, before we start, let's pray nga po muna. Pray po muna tayo. Father God, in Jesus' name, thank you for giving us an opportunity to study your word. We are inviting the presence of the Holy Spirit. We are welcoming the presence of the Holy Spirit and let the anointing of the Holy Spirit stir our hearts. Ikaw, Panginoon, na mag-touch ng puso ng bawat isa. And this message, Lord God, let them be encouraged. Let them be healed. And let them magnify that you alone, O God, is our Lord. Father, we thank you. In this name we pray. Amen. So let's open our Bible sa Mark 1, Mark 5, verses 1 onwards. Ang topic po natin is about the woman, yung babae na inaagasan ng dugo. Yan, the woman na dinudugo. Mark 5:21. Verse 21. Basahin ko na lang po. When Jesus had again crossed over by boat to the other side of the lake, a large crowd gathered around him while he was by the lake. Verse 22, then one of the synagogue leaders named Jairus came, and when he saw Jesus, he fell at his feet. Si Jairus po dito ay isang synagogue leader. Kung baga sa dito siguro sa province, isa siyang mayor or governor at siya ay may posisyon. Nakaposisyon siya, may pera siya, isa siyang tinitingala at sinalubong niya si Jesus Christ at siya ay nagpatira pa. Imagine niyo nga po kunyari si Umali, si Governor Umali pupunta rito sa church at magpapatira pa kay Pastora. Pastora, kailangan pumunta ka sa bahay kasi yung anak kong babae ay may sakit. Gusto kong i-lay hands mo siya para siya ay gumaling. Imagine niyo lang po. So si Jairus, ganun po yung kanyang ginawa. Sinlubong niya si Jesus Christ on his way at siya pa ay nagpatira pa. Out of depression, kung ikaw ay magulang at alam mo na yung taong ito ay makakapagpagaling, aalisin mo yung pagiging mayor mo or pagiging politiko mo, pagiging may posisyon mo just to heal your daughter. Tama po ba? At ang kanyang daughter ay 12 years old. 12 years old po siya. So sabi po rito, hindi niya in-announce na, Pastora, ako ay si Umali or ako ay si Mayor and so forth. Hindi niya sinabi yung position niya. Siya basta ay nagpatira pa at sinabi niya na, I need your help. May sakit ang anak ko, kailangan mo pumunta para siya ay gumaling. So verse 23, he pleaded earnestly with him. Sabi nga po niya rito, my little daughter is dying, please come. 24, so Jesus went with him. A large crowd followed and pressed around him. Bakit po kaya maraming crowd? Maraming tao. Nung time na yun, si Jesus Christ, siyempre, sikat na siya. Marami na siyang napapagaling. So, marami nang gustong magpalikan sa kanya. Maraming gustong lumapit. So, yung crowd, talagang nagsisiksikan sila, makalapit lang sila kay Jesus Christ. And so, a woman was there who had been subject to bleeding for 12 years. Imagine niyo po meron isang bata, 12 years old, may sakit. Here is a woman
12 years na siyang may sakit. 12 years old yung bata, yung woman, 12 years nang may sakit. Let's see the connection. Sabi po sa Leviticus, kung babasahin po natin yung Old Testament, kapag ikaw ay dinudugo, sorry po sa mga lalaki, kapag ikaw ay dinudugo ng hindi mo monthly period, kinukonsider ka na marumi. So, dapat naka-isolate ka at hindi ka dapat na pag-alagala kasi karumal-dumal yung tingin nila sa'yo, isa kang marumi ka kasi dinudugo ka na hindi siya monthly period. So, dito po, dapat naka-isolate lang siya. Dapat hindi siya lumalabas. At dapat hindi siya nakakahalubilo sa mga tao. Especially, nandito si Jairus, yung officer. Hindi siya dapat magpakita. Sa Matthew po, sa Mark at saka sa Luke, hindi nila minention yung pangalan ng babae. Ano lang ang sabi? The woman with the issue of blood. Probably, nung ipinanganak siya, di ba tayo pag pinapanganak, binibigyan tayo ng pangalan? Probably, binigyan siya ng pangalan. And because of the 12 years na siya ay may sakit, nakalimutan na niya yung pangalan, siya ay nagkaroon na ng nickname na the woman with the issue of blood. Parang tayo po. Si Ruel, nung hindi pa siya nakakakilala sa Panginoon, possible lang tawag sa kanya ng mga kakilala niya, adik. Tama, Riel? Yung iba sa atin, may mga binabansag yung mga tao. Yan, pasaway. Ito, nababaliw na yan. Ito, pabigat sa magulang. Yan, lasinggero. Ito. May mga bansag yung mga tao sa atin kahit tayo ay may pangalan. Pero hindi nila tinitingnan yung pangalan natin. Tinitingnan nila kung ano yung issue na meron tayo. Tama? So she was bleeding in a place where no one could see. Hindi minention sa Bible kung saan parte siya dinudugo. Sa ilong ba? Sa bibig ba? Sa tenga ba? Sa puwit ba? No. They didn't mention it because she was bleeding from the inside. Katulad ng mga nanay, minsan masamang-masama na yung loob mo, hindi mo mai-release. Masama yung loob mo sa asawa, masama yung loob mo sa mga anak, masama ang loob mo sa biyanan, masama ang loob mo sa kapitbahay, hindi mo siya mai-release. So you are bleeding from the inside. Pagod ka na sa pagtatrabaho, may maririnig ka pa. Wala namang kwentang manugang yan eh. Wala namang kwentang anak. Walang kwentang kapatid. Pabigat lang yan. Adik yan. Lasinggero yan. Sugaro yan. Etc. Etc. So tayo, instead na i-release natin yung nararamdaman natin, we are bleeding from the inside. Hindi nakikita ng tao kasi ang ganda ng suot natin. Nakangiti tayo in front of people. Pero deep inside us, nandun yung pain na itinatago natin sa mahabang panahon kasi we don't want to show other people that we are in pain. Nakuha po ba? Amen. And even Jesus didn't see the woman. Hindi din nakita Jesus. Verse 26. She had suffered a great deal under the care of many doctors and had spent all she had. So, ibig sabihin, mayaman siya before. Kung mayaman siya before at siya ay may sakit, anong ginagawa ng mga mayayaman na pupunta sa doktor? Magpapagamot. Hindi naman malaman kung anong sakit. Last few days, nasa premier po ako, yung aking kaibigan ay nakonfine yung kanyang anak. So, ako yung tumutulong dahil yung kanyang mga kapatid medyo natatakot pumunta ng hospital because of the COVID. So ako, sabi ko lang, Lord, cover me with your blood kasi walang ibang tutulong. They spent almost 10 days sa hospital and they cost 300 plus thousand. Nakita ko po yung bill kasi ako yung nag-picture. Aside doon, meron pa silang 110,000 sa baler kasi na-confine sa baler yung anak before dinala dito sa premier. So
So almost 500,000 yung naubos nila. Within 1 month. Paano kung 12 years? Hallelujah. Gusto niyo? Pastor, ilang taon may sakit si Pastor Marvin? Ako lang 5 years. 5 years lang si Pastor Marvin. Ito 12 years. And she spent all the money, all the resources, expecting na siya po ay gagaling. Kung pwede niyo narinig siya, sa doktor ngayon, pumunta kami, magaling na doktor. Pupunta siya. Anong gagawin ng doktor? Pirisitahan lang siya, bibigyan ng gamot, hindi siya gagaling, kukunin yung pera niya. Siyempre, walang libre. Hanggang sa naubos na yung kanyang kayamanan at hanggang nawala na rin siya ng pag-asa. Yung pinsan ko po, nung siya ay nag-a-addict, nawala na ng pag-asa yung kanyang mga kapatid. Dinala nila sa rehab, ang tumulong yung ate. And then nakita ng ibang mga kapatid na talagang kailangan iparehab, pinarehab. Nung nakalabas, okay naman na. Pero before that, talagang sabi nga nung ate, Lord, kung kunin mo na lang, pagod na kaming mga kapatid. Kasi talagang bumit up na sila. Pero ngayon, ayun, naisasama na rin po nila sa church. Ang woman, nawala na siya ng pag-asa. So tayo po, kapag tayo bilang mga nanay, pag tayo naiirita, o kahit yung mga tatay, pag tayo ay feeling natin minsan down tayo, di po ba merong mga umaga na pag nagising kayo, parang feeling down ka, feeling lonely, kahit hindi wala namang nangyayari pa sa buhay mo, kahit hindi lang pa lang ng mata mo, di ba? Sino pong nakakaranas nun? Ako po may dala, siguro dahil nasa menopause period na. Pero naranasan ko po yan. Minsan pagkagising ko talagang down na down yung pakiramdam ko. At kahit nagpe-pray ako, talagang hindi nawawala yung feeling of loneliness. So, dito po, ang ginagawa po natin, minsan, manonood tayo ng TV, mag-Facebook, mag-internet, etc., etc. Ubusin natin yung oras natin sa kagaganon, pero hindi nawawala yung sakit. Siguro nababawasan pansamantala, pero hindi nawawala totally. So dito po, in woman's case, she was getting worse to the point that her issue had consumed her totally and became known to her issue. Nawala na yung pangalan niya, hindi na siya tinatawag na Pastora Susan. Tinatawag na siyang iba. Bahala na po kayo magtawag. Hindi na siya tinatawag na Ate Carla, iba na yung tawag sa kanya. Or Kuya Ruyen, iba na yung tawag. Pastora na tawag kay Ate Carla. Pastora ng Ate Carla, Kuya Ruyen, Reverend. So meron pong dalawang tao dito. Yung isa may posisyon na tinatawag na mga mayor or governor or kung sino man siya or chief or whoever. At ito naman, isang babae, nawala na siya ng pangalan. Isang lalaki na may dignidad, na may 12 years old na anak na may sakit, at isang babae na nawala ng pangalan ng 12 years na may sakit. So bad issues are the same as achievement. Yung mga bad issues na yan, katulad lang din yan ng mga achievement. Kapag tayo nakakita na ng, kunyari, maayos na yung ating business, marami na tayong pera, nawawala na rin po tayo sa alay sa Panginoon, nakakalimutan natin ng Panginoon. Ano pong nangyayari? The same lang din yan nung tayo ay bumagsak. Magkakaroon ka ng emptiness, na kahit sabi nga ni Pastora kanina, kahit marami kang pera, kung wala ka sa Panginoon, empty yung pakiramdam mo. Kanina maga, nagkaroon kami ng, hindi naman argument, pero sabi kasi ni Brother Alvin kanina, kahit wala kang pera, masaya ka. Sabi ko, no. That's hypocrisy. Dahil kapag wala kang pera, malungkot ka. That's the reality. Di po ba? Kailangan natin ng pera, but we should not love money more than loving God. Anyway, this woman was not seen by any people. So, dapat naka-isolate itong woman na to. Pero siya ay nag-sneak. Tumakas siya at siya ay pumunta kay Jesus. Verse 27. Yung tayo magsisimula. When she heard about Jesus, she came up behind him in the crowd and touched his clothes. Ano yung una niyang ginawa?
Napagkarinig niya ang mga bagay tungkol kay Jesus ay lumapit siya sa karamihan sa likuran niya at sinipo ang kanyang damit. Ano yung una niyang ginawa? Lumapit. Narinig. She heard about Jesus. Yun yung una niyang ginawa. Narinig niya. She heard about Jesus. The first thing that she did, she heard about Jesus. Sabi dito, faith comes from hearing and hearing by the Word of God. Narinig niya si Jesus Christ pero hindi pa siya gumaling. Narinig niya yung tungkol kay Jesus Christ pero hindi pa rin siya gumaling. Narinig niya na si Jesus Christ ay famous preacher, healer, hindi naman siya gumaling. She heard about Jesus, then after that, anong ginawa niya? Lumapit. Pangatlo, hinipo. So she heard. Asa na siya? She came, she touched. Because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Bakit hindi siya nakita ni Jesus Christ? Sabi natin, Jesus Christ is 100% God and 100% human. Bakit hindi siya nakita ni Jesus Christ? Another question. Bakit hindi siya pinigil ni Jairus? Si Jairus ay nasa posisyon at nag-aapura siya kasi yung kanyang anak ay dying. Bakit hindi siya pinigil? Verse 28, because she thought, if I just touch his clothes, I will be healed. Ano yung nagpagaling sa babae? Faith ba? Determination? Ano kaya? The moment Jesus stopped because the woman touched the edge of his garment, Jairus' daughter lost her life. Sabi po dito, she heard about Jesus. After that, she came and touched his clothes. Then, she was healed. Nung sinalad niya yung cloak ni Jesus Christ. At hindi niya alam na nung pagkasalat niya sa cloak ni Jesus Christ, gumaling siya, namatay yung bata. Basahin niyo po yung Bible. The Word died. Sa kanya napunta yung restoration. Parang ganito lang yan. Ano yung connection ng bata sa babae? Pareha silang 12 years old. 12 years old na bata, 12 years na may sakit. Sinalad niya yung bata, yung cloak ni Jesus Christ, yung healing na dapat na mapunta sa bata, napunta sa kanya, that caused the life of the girl. Namatay po yung bata. So because of the power ng cloak ni Jesus Christ, the bleeding stopped. Why? Because she thought, inisip niya, na kapag sinalat ko yung dulo ng damit ng tao ito, ako ay gagaling. Inisip po niya. So meron pong power yung ating pag-iisip. At ang ating isip po, kung ano yung iniisip natin, yun po yung mararamdaman natin at yun ang magiging action natin. Nagigets niyo po ba? Inisip niya na kapag sinalat ko yung kanyang cloak, ako ay gagaling. So gumawa siya ng action, sinalat niya. So tayo po, kapag po tayo ay nagigising, na tayo ay medyo down, balikan po natin, ano ba yung huli nating inisip sa gabi? Bakit tayo malungkot ngayong umaga? Nag-isip ba tayo ng nakakalungkot kagabi? O nanood ba tayo ng movie na nakakaiyak kagabi? O nag-away ba tayo ng asawa natin? O pinagalitan yung anak? O meron tayong babayaran na kinabukasan ay dapat ay bayaran? That's the cause kung bakit pagkagising mo ng umaga, masama yung pakiramdam mo. Because last night or the yesterday,
merong nangyari. Gets po ba? There is power in the thought. Kung yung isip mo, nag-iisip ng negatibo, mararamdaman mo rin po yun. Ang lungkot-lungkot ko naman today, so malungkot ka nga. Gawin mong opposite. Yes, Lord, thank you for this wonderful moment, for this wonderful day. May bagong buhay na naman ako. Ano mangyayari sa'yo? Masigla ka, di ba? So our thought has power, the same as our tongue. So she heard, she came, she thought, she touched, and it stopped. The bleeding stopped. She got healed when she touched, but she only touched because she thought. So saan nagsimula? Sa isip. So if you think about the goodness of God, isipin po natin yung mga goodness ng Panginoon sa buhay natin. Hindi po natin mararamdaman kung ano man yung nararanasan natin sa ngayon. Lagi ko pong sinasabi, one of my favorite verses, all things work together for good for those who love the Lord. Minsan, may mga nararanasan tayong pagsubok. Huwag po natin sinisisi si Satan. Yun nga lagi namin sinasabi ng anak ko. Kasi si Brother Alvin, pag nag-aakura, si Satan ginaharang ako. Sabi namin mag-ina, hindi kaya medyo klase ka lang. Huwag po natin masyadong sinisisi si Satan. Kasi minsan, it's because of our own action kaya nangyayari mga bagay-bagay na yan. Or, God is allowing dahil meron siyang reason. So, it's not always because Satan. Pag nagkasakit ka, sisisihin mo si Satan. Ba't ka nagkasakit? Nagpaulan ka eh. Di ba? Bumagsak ka sa exam, sinisin mo si Satan. Ba't ka bumagsak? Hindi ka nag-review. So, it's because of our action. Huwag po natin sisihin sa ibang tao, huwag natin sisihin lagi sa Satan. Because God has always a purpose and always check your action. Amen. Or your thought, or your words. Baka sinabi mo, kaya nangyari. Baka inisip mo, kaya nangyari. Minsan iniisip natin, parang masama ng pakiramdam ko, magkakasakit yata ako. Magkakasakit ka na. So immediately her bleeding stopped and she felt in her body that she was freed from her suffering. Okay, verse 30. At once, Jesus realized that power had gone out from him. He turned around in the crowd and asked, "Who touched my clothes?" Di ba hindi niya nakita yung babae? He didn't see the woman, but he felt the presence. Paano? May power na lumabas sa kanya eh. Na supposed to be para doon sa batang babae. So, anong ginawa ni Jesus Christ? Lumingon siya. Sinong sumalat sa akin? Dito kami nagkaroon ng pagtatalo ng anak kong lalaki. Sabi ko, ano yung ngayon ang ginagawa ng COVID, di ba? Contact tracing. Sabi ko, anak, ano yung unang-unang contact tracing na ginawa sa Bible? Siyempre, wala silang maisip. Sabi ko, it was Jesus nung hinahanap ko yung babae, kung sino yung nag-touch sa kanya. Sabi nung anak kong lalaki, pustahan tayo hindi yung contact tracing. Sabi ko, sige, pustahan tayo, 50 pesos. Kaso lang, matalo ako. Hindi ko napanindigan na contact tracing to. Because contact tracing siya talaga. Sabi niya, sinong sumalat sa akin? Hindi na yun tinanong ng minsan lang. Sabi dito, Jesus kept looking around. Hinanap niya talaga, sino yung sumalat sa akin? Sabi ng mga disciples, Guro, hindi mo ba nakikita common sense, napakarami-raming tao sa paligid mo, nagsisiksikan sa tabi mo, tapos tatanungin mo kung sinong sumulat sa'yo. Come on! Imagine, kahit nasa jeep, di ba, pag nagsumag nung wala pa COVID, pag umupo ka, dikit-dikit kayo. Tapos tatanungin ka, sinong sumulat sa'yo?
The disciples were really annoyed. Naiirita sila kasi ang layo na ng kanilang nilakad tapos hihinto si Jesus. Lord, baka pwedeng dumiretso na tayo, may pupuntahan kang mas importante kaysa doon sa nararamdaman mo kung ano man na sumunod sa'yo. Pwede bang magpunta na tayo doon at yung bata ay mamamatay na? But Jesus here, verse 32, kept looking around to see who had done it. Hinanap niya, sino yung sumalat? Sino? Sino? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Ikaw ba? Sino? Kung ikaw ay may kasalanan at alam mo na hinahanap ka, anong gagawin mo? Sa takot mo, di ba? Lalapit ka, ako yun. Sabi ng babae, then the woman, knowing what had happened to her, came and fell at his feet, and trembling with fear, told him the whole truth. Lord, it was me. Ako po yung Lord, ako po. At hindi lang niya sinabi yon na ako po. Anong ginawa niya? Sabi po rito, she came and fell at his feet. Nagpatira pa siya doon sa paanan ni Jesus Christ at sinabi niya, lahat. Sinabi niya na nung simula pa, siya ay may pangalan, may pera, at siya ay nagkasakit at naubusan na ng pera at ang tinatawag na sa kanya ay isang babae na inaagasan ng dugo at wala na siyang pangalan. At isa na siyang kahiya-hiya at isa na siyang maruming babae. Ako po yung Lord. Sinabi niya kay Jesus Christ, sinabi niya ang lahat-lahat, deep inside her, lahat ng sakit na naramdaman niya, inilabas niya kay Jesus Christ. So sabi po dito, bakit kaya tinawag siya ni Jesus Christ? Samantalang, sabi niya sa verse 34, He said to her, daughter, your faith has healed you. Go in peace and be freed from your suffering. Go in peace and be freed from your suffering. Di ba nakalangyan na nga siya? Balikan natin yung verse 29. Verse 29. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman. So, 29. Go. At pagdakay na ampat ang kanyang agas at kanyang naramdaman sa kanyang katawan na magaling na siya sa salot niya. Verse 29 pa lang po, as soon as she touched the hem of the garment of Jesus Christ, gumaling na siya. Pero bakit sinabi pa dito ni Jesus Christ sa verse 34? Go in peace and be freed from your suffering. Bakit tinawag pa siya ni Jesus Christ para lang sabihin na go in peace and freed from your suffering, samantalang magaling na siya totally? Alam mo na na magaling ka na, hinanap ka pa ni Jesus Christ para lang sabihin sa'yo, magaling ka na. Eh, Lord, alam ko na. Naramdaman ko naman, magaling na ako. Kasi kailangan pang tawagin ako, hanapin ako para lang sabihin mo, magaling na ako. Bakit po kaya tinawag? Balik tayo po sa verse 34. Baka bibigyan kaya siya ng pera. O bibigyan siya ng konting tulong kasi wala na siyang kapera-pera, wala na siyang resources. Bakit siya tinawag at hinayaan ni Jesus Christ na mamatay yung anak ni Jairus? Just to tell her na magaling ka na. Ito po yun, verse 34. At sinabi niya sa kanya, anak, pinagaling ka ng You're healed because of your faith. Tinawag siya ni Jesus Christ not because He wanted to tell her na siya'y magaling na. Paano siyang tinawag? Tingnan niyo po. Anak. This is the only time na tinawag ni Jesus Christ ang sino mang tao sa Bible ng anak. Nag-iisang
verse po sa Bible. Hanapin niyo po kung saan kayo makakatagpo na tinawag ni Jesus Christ ang isang tao ng anak. Siya lang po. So Jesus Christ called her not because He wanted to tell her na siya'y magaling na, kundi para sabihin, ikaw ay anak ko. Sabi dito, Jesus called her back. Tinawag kita. Alam ko na may anak na babae si Jairus, pero ikaw ay anak ko din. Si Jairus ay alagang-alaga, ikaw kinalimutan na ng lipunan. Si Jairus ay may magulang, ikaw ay nawalan. Narito ako, ikaw ay aking anak. So gusto ko pong maintindihan nyo na dito po sa story na to, God is telling us na kahit ano po yung dinadaanan natin o pinagdaanan natin o dadaanan natin kasi habang tayo nandito sa mundo, hindi po mawawala ang pagsubok. At hindi mo ulit Kristiyano ka at ikaw ay naglilingkod sa Panginoon, magiging maayos ang buhay mo. Hindi po. The more you serve God, the more you will experience affliction. At kung ikaw ay nakakaramdam ng affliction at feeling mo, kinalimutan ka na, God is telling you, my daughter, my son, I am here. Anong ginawa ni Jesus Christ? Hininto niya yung gagawin niyang mas importante. Just to call the daughter, anak. Hindi ka na mananatili na walang pangalan. Ikaw ay anak ng Diyos. So ano po yung gustong ipakita dito sa atin ng Panginoon? Not because of the healing of the blood, but because of the healing of the inner. Pinagaling siya ng Panginoon sa kanyang inner. Lahat ng sinabi niya sa Panginoon, sa paanan ng Panginoon, inirelease niya lahat ng kanyang nararamdaman sa Panginoon. Tinawag siya ng Panginoon na anak. Di po ba napakasarap pakinggan? Kaya ako sinasabi kanina sa introduction ko, yung nanay ko tinatawag ako anak. Kasi meron ako isang pinsan na sabi niya sa akin one time, bakit kaya ako hindi ako tinatawag ng nanay ko ng anak? Puro pangalan niya. Kunyari, pangalan niya Ruel. Puro lang Ruel. Never niyang narinig yung pangalan, yung tawag ng anak. So sa akin po, kapag ang mga anak ko tinatawag, puro talaga anak. Anak, halika. Anak, halika. Because I want to show them na iba yung relationship natin. Iba yung relationship namin ni Pastora ko siya. Iba yung relationship natin, mag-ina tayo. Same with God. Si Jairus ay isang opisyal, meron siyang anak. Pero iba yung relationship niya kay Jesus Christ. Kesa sa babae na tinawag niyang anak. Diba? Napaka-importante ng babae. That is how we are also important to God. Kaya kung tayo man ay dati tinatawag na adik o pasan ng magulang or kung ano man, iba yung tawag sa atin ng Diyos. Tayo ay anak. Tayo po ito ngayon. Ipikit po natin ang ating mga mata. Let's raise our hands. I-surrender po natin sa Panginoon anuman ang mga inner bleeding natin. Yung mga sakit na meron tayo, sakit ng kalooban, sakit ng kalooban natin sa asawa, sa mga anak, sa magulang, sa biyanan, sa mga kaibigan. Yung mga sakit na nagbigay sa atin ng maraming gastos, mga utang, mga sakit na nagbigay sa atin ng sakit ng ulo, i-surrender po natin lahat sa Panginoon. Huwag po natin ilihim sapagkat hindi tayo gagaling kung magtitira po tayo. I-release natin lahat-lahat sa Kanya katulad ng woman na dinudugo. Hindi siya nahiya kahit na siya ay nasa gitna ng crowd. Hindi
siya nahiya na sabihin na siya ay may sakit, na siya ay out ng lipunan. Hindi siya nahiya na sabihin kay Jesus Christ kung anong nararamdaman niya, na siya ay gusto nang give up, na nawalan na siya ng pag-asa. I-release po natin lahat ng ating nararamdaman. Let God heal us. Because we are the daughters and the sons of God. Walang ibang makakapagpagaling sa atin kundi ang Panginoon. Hindi ang sanlibutan, hindi ang ating pera, hindi ang ating posisyon sa gobyerno o kung saan pa man. Oh, Jesus. The Holy Spirit is here, asking you to open your heart. Ano man yung bigat, i-release po natin. Sapagkat tayo mga anak ng Diyos, hindi natin dapat dinadala ang mga kahihiyan. Hindi natin dapat tinatanggap yung mga tawag sa atin ng lipunan. We are the people of God. We are the child of God. We are the daughters and the sons of God. Anak tayo ng God. Anak tayo ng pinakamataas na hari. Father God, we open our hearts. Hindi namin kayang salatin ang iyong damit, Panginoon, but you are here with us. Touch our heart. Yes. Ikaw ang humipo sa amin. Stretch your heart, O God, so that we will be healed. Ano man ang dinaranas namin, Yes. emotional, financial, physical, Yes. mental, social. Father God, we are asking your healing. Make us whole again, Lord. Make us whole again. Let the presence of the Holy Spirit fill us always. Yes, amen. I-release mo ang mga negatibong kaisipan sa buhay namin. I-release mo kami, Panginoon, sa negatibong nararamdaman namin. I-release mo kami, Panginoon, kung ano man yung pagkakilala namin sa sarili namin. We don't care kung anong tawag sa amin ng lipunan because we know, Father God, that you are our Father. Our Heavenly Father who will provide and who will restore everything. Oh, yes, Lord. Father God, maraming salamat po. Yes. We believe, Lord God, everything Yes. is under your control. All things work together for good. Yes, amen. Ito because you have the reason. You have the purpose. Yes, amen. Let us acknowledge it, Lord God, na may maunawaan namin ang reason mo. And strengthen us, O God, upang mapagtagumpayan namin lahat ng mga darating na pagsubok sa buhay mo. Let our eyes fix upon Jesus, the author and the finisher of our faith. Turuan mo kami, Panginoon, na tumingin lang sa iyo. Sa iyo at sa iyo lang, Lord God, hindi sa nangyayari sa paligid namin. Because we believe, Father God, Yes. with you everything Yes. is overflowing. Hallelujah. Yes. Lord, maraming salamat. We praise you. We magnify you. In Jesus' name we pray. Amen. Hindi ko po matandaan yung verse, but this offering po, sa Old Testament po, si Elijah, inutusan siya ni God na pumunta sa balo. Sa balo, sa widow na babae. At ang sabi niya ay, bigyan mo ako ng tubig. Binigyan siya ng widowed woman ng tubig. Tapos sabi ni Elijah, kung maaari, bigyan mo pa rin ako ng piece of cake. Sabi ng babae, I swear, my God, wala po akong magagawang cake sapagkat meron lang akong maliit na a little jar of flour and a little oil. Little.
sabi ni Elijah, just do what I said. Sapagkat ang sabi ng Panginoon, yung maliit na yan, your jar will not stop from overflowing. Yung jar of oil mo, hindi hihinto sa pagtulo, sa pag-flow. At yung flour ay hindi mauubos. So, ang ginawa ng babae, gumawa siya ng cake at ibinigay niya kay Elijah. At mangyari yung sinabi ng Panginoon na yung jar, as long as they live, hindi siya huminto sa pagtulo, yung oil. Amen, the olive oil. At yung flour ay hindi naubos. So, sinasabi po rito sa atin ng Panginoon, hindi po humihingi sa atin ng Panginoon ng malaki. He's only asking us a little. Like little faith, katulad ng mustard seed. If your faith is as small as this mustard seed, ibang usapan yan. Bakit po sa sinasabing maliit? Sapagkat kahit anong gawin nating pag-aalay sa Panginoon, ialay man natin ang buong mundo, maliit pa rin yan sa tingin ng Panginoon sapagkat pag-aalay niya yan. That's why He's asking us a little offering na nanggagaling sa puso natin. God is always looking us in our heart. Hindi dahil sa ating offer ay pakiramdam natin malaking-malaki, mag-offer ka ng milyon. Lord, ang laki-laki na nitong binigay ko. It is still considered as little. Ang hinihingi po sa atin ng Panginoon is from the bottom of our heart na kung ano yung ibinigay mo, that is considered as huge. At kung babalikan niyo po yung babaeng naghulog ng pilak sa offering basket, pilak yung hinulog niya. That's the only thing, the only money that she had. Maliit yun sa tingin ng iba, pero malaki yun sa paningin ng Panginoon. But because yun ang kanyang kahuli-hulihang kusin. So God is asking us to offer kung ano yung galing sa puso natin. And He will honor it. Because we honor Him. We are offering Him because we honor Him. Not because we want the blessing back, but because we honor Him as our God and as our source. Tayo po yung magbigay. Our best. Ito man, Panginoon, ay maliit sa paningin namin or malaki sa paningin mo. We give because we honor you as our source. Thank you, God, for giving us your life, for giving us your love, for unconditional love. Hindi namin kayang palitan, Panginoon, ang aming sacrifices at ang aming offerings, lahat ng mga ginagawa. And we believe, Father God, as we offer and we honor you, you will also honor us. We thank you and we praise you in Jesus' name. Amen. Amen, sila yung na-bless. Hallelujah. Sabi sa John 1:12,
lang ng Panginoon ang karapatan na tawaging anak ay yung nananampalataya sa Kanya. So yung babae nananampalataya sa Panginoon at pinagaling ng Panginoon. Alam niyo po ba, kaya lagi natin kinakanta din yung pinagagaling tayo kasi ng Panginoon, hindi lang sa physical. Yung babae sa physical kasi nag-bleeding siya ng 12 years. 12 years nag-bleeding. And talagang mayaman yung babae na to kasi naubos talaga yung kanyang kayamanan. And physical yun. Alam mo ba yung paggagaling sa atin ng Panginoon, alam niyo kung ano? Package deal. Spirito, kaluluwa at katawan. Habang tayo po ay pumupunta sa church at nagkakaroon po tayo, nakikinig tayo ng salita niya. Pinagagaling po ng Panginoon yung kasi nagkahiwalay ang tao ng Diyos. Pinagagaling niya yung ating espiritu, inaalay niya. At yung ating kaluluwa. At pagkatapos na pagalingin yung ating physical. Hindi lang, kaya minsan, meron po akong isang pastor na kasama noon lagi, dito sa Kabanatuan. Wala siya ipiniplis, kundi lagi kagalingan. May pastor na ito, lagi na kagalingan na ipiniplis. Kung pala pagagalingin tayo ng Panginoon sa bawat aspeto ng ating buhay. Kasi ang kagalingan hindi lang sa pisikal. Pinagaling ka ng Panginoon sa sakit at karamdaman mo. Pagagaling ka rin ng Panginoon pag ikaw ay walang pera. Kasi pagka ikaw walang pera, meron kang sakit. Pag nag-aaway kayo ng mag-asawa, hindi kayo magkasundo, sakit din yun. Pag mayroong anak ka na talagang mabait, sobrang bait, sakit yun. At pag mayroong ka mga nangyayari sa buhay mo, sakit yun inaayos ang Panginoon at pinagagaling ng Panginoon. Amen po ba? Meron kang mga dapat bayaran na malalaking halaga, sakit yan. Kayang bayaran ng Panginoon yan. Ano lang ginawa ng babae? Nung marinig ng babae, ang Panginoon ay naghihimala. Ang ginawa niya, lumapit siya. So tayo po lumapit sa Diyos. Kaya doon sa isang mensahe natin, yung isang verse natin kanina, hanggat malapit ang Diyos, lumapit tayo. Amen ba? Tayo po ay tumayo. Palakpakan natin ang malakas ng Panginoon. Hallelujah. Nag-bless po ba kayo? Amen. Hallelujah. Kasi natin yung ating mga kamay. God bless you. God bless your family. God bless your children. God bless your plan. God bless your dream. God bless your project. God bless your goal. God bless your job. God bless your business. God bless your study. God bless your spiritual life. We seal it by the power of the blood of Jesus. In Jesus' name. Amen. Alam pa natin si Lord. Hallelujah. Tayo po ay mag-closing prayer. Pinatawagan po si Brother Alvin. Pray. Yes, amen. Bago po ako mag-pray, may isang revelations po ang Lord kanina sa cell group. Sabi po, yung binanggit po ni Sister Susan, makinig, lumapit, at ipuin ng Panginoon. Amen. Sabi po, ang revelations po kanina, tinulungan po kami Kuya Rian, sabi niya, kung hindi po ngayon, kailan po kaya ako lalapit sa Panginoon? Kailan po kaya gagawa ng himala ang Lord sa buhay ng bawat isa sa atin? Kung hindi po tayo pilit na makikinig o lalapit o magiging partner na ba si Lord? Kailan po kaya? Come on, let's pray. Raise your hands. Sabi po nito, sabi ko nga, it's the time. Hindi po bukas. Today, tonight, magkabit na po tayo sa Lord. Yes, amen. Let's pray. Hallelujah. Lord, salamat po sa gabing ito sa mga revelation po lahat, Panginoon. Sa Amen. yes.
every time, Lord, na we gather and we seek for you, tunay nga po na ang lahat ay pinapakita mo sa amin. Lord, salamat sa speaker po at sa revelation mo na anointing na natanim sa aming puso. Lord, we have the same spirit with you. Alam namin ang lahat ng mga bagay na ipinapakita mo sa amin ay hindi masasayang at matatanim sa aming puso at magiging lifestyle na ng buhay natin. Lord, salamat. Ikaw, Panginoon, ang nataas sa lugar dito. Ikaw ang nataas sa buhay namin. Hindi kami nagkamali, Panginoon, na hanapin pa ang kaluwalhatian. Give you thanks, Lord God, sa mga tao na patuloy na uhaw at gutom sa mga salita na ibinibigay mo sa amin. For you all the glory, Lord God. Samahan mo kami sa pag-uwi. Safe and sound, Lord God. Let your angels be upon us, God. Sa pamilya, dadagnan namin sa bahay, at naniniwala ko, by heart, Lord God, sasamahan mo kami to share yung mga natututunan namin sa lugar na ito at sa mga salita. Give me thanks, Lord God. To you all the glory and honor. In Jesus' name. Amen. Thank you.